Magandang araw. Ang atin pong topic ngayon ay ang Sacred Paschal Triduum, ang banal na tatlong araw. Ang Holy Thursday, Good Friday at Black Saturday. Ito ang tinatawag na The Story of Love That Knows No Bounds. Ang istorya ng pag-ibig na walang hangganan. Ang pag-ibig ng ating Panginoong Jesus. Ito po sa tatlong araw po na ito, tatlong araw na gaganapin, ngunit iisa lamang na selebrasyon. So, wala pong paghayo sa Huwebes Santo, walang paghayo, Biyernes Santo, at ang pinaka-final po nito, ang paghayo nito ay sa Easter Vigil, sa Black Saturday. Ito po, Paschal Triduum. Ibig sabihin po ng Triduum ay 3 days. Di ba po, minsan pag may fiesta bisperas at yung fiesta mismo, meron namang nagpipiesta ng 3 araw, merong 4 na araw, merong 1 linggo. Pero ang atin po, kapistahan, pero isang solemne, isang banal na kapistahan. Sacred Paschal Triduum po, yun nga po, Triduum, from the word Triduum, 3 days. The crucifixion, the death, and the resurrection of Jesus. Though chronologically 3 days, they are liturgically 1 day, unfolding for us the unity of Christ's Paschal mystery. Ayun po. Kahit na sunod-sunod na 3 araw, pero they are liturgically na 1 day. One marvelous event stretched out over 3 days. Isang kahanga-hangang pangyayari na in-stretch out sa 3 araw. Ito rin po ang heart and summit of our liturgical year. Di ba po? Kung ang Holy Week ay the Great Week, ang naman po, ang Easter po ay ang Great Sunday. At the 3 days that speaks to us of God's mercy and allow us to enter into the great mystery of the resurrection of Christ. Yun po, ang 3 araw na sasabi sa atin ng awa ng Diyos at nagdadala sa atin sa great mystery ng ating Panginoong Jesus. Ang pagsasangayon ng mga pangyayari iyon, pagsasaala-ala, at hindi lang doon, dinadala tayo papunta sa great mystery ng ating Panginoong Hesukristo. It is the highest celebration of the year. Pinakamataas na selebrasyon sa buong taon, constitutes the essence of Christian worship. Ito ang kahulugan ng ating Christian worship. God's plan of redemption for the fallen human race to the passion, death, and resurrection of the God-man, Jesus Christ. Ayun po. Ito ang plano ng salvation ng ating Panginoon na
dahil sa ating tayo yung mga likas na makasalanan. Ito ang kanyang daan ng pagliligtas sa atin, the passion, ang pagpapakasakit, pagkamatay at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesus. Dito po tayo sa celebration ng Holy Thursday. Ang Holy Thursday po usually bago magtakip silim kasi ito po ang celebration ng misa ng huling hapunan, the Mass of the Lord's Supper. Ang altar po sa Holy Thursday, usually po 5:30 or 6 p.m. nag-i-start ito. Ang altar, the bare altar is stripped of its garments on Holy Thursday, and Good Friday stands for naked Christ. So, ang altar po ay walang dekorasyon, walang bulaklak, walang kandila, at walang mga tablecloth. The tabernacle, empty of his real presence in the Eucharist, signifies the missing Christ. So, ang tabernacle po, di ba, lagi yung pag merong laman ng ating Blessed Sacrament, merong ilaw. So, ito po ay, ito ngayon ay walang ilaw, nakabukas na nagsisignify na wala roon ang ating Panginoong Jesus. Ito po sa misa ng huling hapunan ng ating Panginoon. Dito po ang unang institution of the Eucharist. Ito po ang unang misa na ginanap ng ating Panginoong Jesus noong unang Huwebes Santo. The Mass of the Last Supper. Di ba po yun, institution of the Holy Eucharist. Tapos, yun din po ang unang selebrasyon nga ng banal na misa. The Holy Sacrifice of the Mass at sa washing of the feet, may washing of the feet po, hinugasan ang paa ng mga apostol. Ito ang pag-i-institute sa priesthood ng mga apostol. Ang extra host po, may extra host na binibindisyonan para yun ang gagamitin sa Good Friday, kinabukasan. Yun po ang dadalhin sa altar of repose, pagbibigil, at yun po dahil wala pong misa, walang consecration ng Good Friday, yun po ang gagamitin. Tapos, concludes with a procession of the Blessed Sacrament, altar repose, remembering Jesus in the Garden of Gethsemane with the request of watch and pray. So, sa bandang huli po, wala pong paghayo yon. Tapos, sa dulo, ang pagpuprosesyon ng Blessed Sacrament papunta sa altar repose, kung saan doon ilalagay ang Blessed Sacrament na sinisignify ang pagpunta na ating Panginoon sa Garden of Gethsemane. Doon, di ba, ang bilin ng ating Panginoong Jesus sa kanyang mga alagad, watch and pray. So, dito po, tayo ay inaanyayahan na mag-vigil. So, kahit
30 minutes dito um, sa Blessed Sacrament. Dito naman po tayo sa Biyernes Santo. So, Biyernes Santo po ang celebration ay nag-uumpisa ng ikatlo ng hapon. Lahat po ng simbahan, ganitong oras. Ito po ang oras ng pagkamatay ng ating Panginoong Jesus. Ito po, commemorating the crucifixion and death of our Lord Jesus Christ. Good Friday. Tapos po, di ba po, pag Good Friday, mandatory fasting po. Di ba meron lang tayong dalawang mandatory fasting, ang Ash Wednesday at ang Good Friday. So, fasting po. Fasting and abstinence. Ganun pa rin po, nananatili na walang dekorasyon ng altar, walang kandila, at nakabukas pa rin po ang tabernakulo at ito ang araw ng pagdadalamhati at pagdadasal. Hindi po misa ang tawag sa celebration, kundi communion service. At ang paggamit ng consecrated host na pre-nunciation na nung Huwebes Santo, ito ang gagamitin ngayon sa Biyernes Santo kasi po walang consecration. Ito lang po ang araw na walang misa. Ayan po, nag-uumpisa sa ikatlo ng hapon. Ang oras ay ikatlo ng hapon at nag-uumpisa na ang pari ay nakadapa sa harap ng altar. Mga ilang minutes din po yon. Bago ang kasunod ay veneration of the cross. Tapos, yun po, sa veneration of the cross, sinaasa-ala-ala natin ang pagpapako sa krus at pagkamatay ng ating Panginoong Jesus at nagtatapos naman po ito sa isang prosesyon. Prosesyon ng paglilibing sa ating Panginoong Jesus. Ngayon po, wala pa rin po itong paghayo. Dito na po tayo sa Holy Saturday, ang Black Saturday. Kaya po tinawag na Black Saturday dahil sa pagkamatay ng ating Panginoong Jesus, siya ay nakalibing. So, ito po ang sa Holy Saturday. It takes place po naman sa ng araw, paglubog ng araw sa mga 6 p.m. po. Depende po sa mga simbahan kung anong schedule na kanilang ibibigay. Ito po, Holy Saturday, Christ is in the tomb, nasa libingan pa. Ang ating Panginoong Jesus ay nagpunta sa realm ng mga patay at nagpunta siya sa hell at ito ang kanyang messianic mission. Yung mga naunang namatay ay kanyang dinala sa langit at binuksan niya, he opens heaven's gate for the just who had gone before him. So, yung mga namatay before na kanya ay dinala niya sa langit. Kaya nabuksan ang pintuan ng langit. The faithful continues their Good Friday fast through Holy Saturday. So, yung fasting po ay itinutuloy, yung fasting ng Biyernes Santo ay
tinutuloy pa rin hanggang Holy Saturday. No daytime mass, walang misa nung sa araw. At magdadala tayo ngayon ng kandila at tubig dahil sa pagbibindisyon. Easter is not simply one feast among others. This is the feast of feasts, solemnity of solemnities, as Eucharist is sacrament of sacraments. Kung paano po na ang Eucharist ay sakramento ng mga sakramento, ang Easter Sunday naman po, ang Easter ay ang Feast of Feasts, piyesta ng mga piyesta at solemnity of solemnities. Dahil ang ating Holy Week ay the Great Week at ang Easter ay ang Great Sunday. So, ang Pasko ng pagkabuhay. Yun po, ang celebration po ay tinatawag na Easter Vigil. So, nasa Saturday na po tayo. 6 p.m. Ang tawag po ay Easter Vigil. So, tayo po ay pupunta ng simbahan ng 3 sunod-sunod na araw. Easter Vigil starts with Easter fire. So, nag-uumpisa po sa pagsisindi ng bagong apoy. It begins the liturgy of Easter Vigil, marks the beginning of Easter. So, yung Easter fire po, ayan ang nag-mark ng umpisa ng Easter. At ang Easter fire po ay represents resurrection of Christ ng pagkabuhay ng ating Panginoong Jesus. Ito po sa 1 Corinthians, if Christ has not been raised, then our preaching is in vain and your faith is in vain. Kung hindi nabuhay ang ating Panginoong Jesus, ang aming pagtuturo ay walang kabuluhan at ang ating faith ay walang kabuluhan. Yun. So, ang Easter po ay Easter Vigil ay tinatawag po the most beautiful liturgy in the Roman Catholic Church. So, the most beautiful liturgy in the Roman Catholic Church. Bakit po sinabi the most beautiful liturgy? Umattend po kayo para malaman. The most beautiful. Ayun po, ang Vigil Mass po, so may nagsindi na ng Easter fire, simbolo na nagbubukas na ang Easter at nag-uumpisa na ang Easter Vigil. So, ang kasunod naman po ay ang Vigil Mass na nag-uumpisa po ito Easter fire, madilim, walang ilaw at ang mga tao ay nasa labas ng simbahan. So, doon po sisindi ng bagong apoy. Ang Vigil Mass po ay may 4 na parts. Service of Life, Liturgy of the Word, Liturgy of Baptism, Liturgy of the Eucharist. Number 1 po ang Service of Life. The lights are out. So, yun nga po, madilim, walang ilaw. Tabernacle is empty. Nananatili po na nakabukas ang tabernacle.
The service begins outside the church. Yun po, mag-uumpisa sa labas ng simbahan. New fire is lit and blessed. So, yung apoy po na sisindihan na Easter fire ay i-bless. I-bless ni Father. Tapos, ang blessing ng Paschal Candle. Ayun po. Dito po tayo sa Liturgy of the Word. Liturgy of the Word, meron pong 9 readings. So, nag-uumpisa po yon sa Genesis. Help us meditate on the wonderful works of God for His people since the beginning of time. So, may 9 readings po at ayun po ay tumutulong sa atin na maka-meditate ng wonderful na works na kahanga-hangang gawa ng ating Panginoon para sa kanyang people mula pa noong unang panahon. Gloria isang before the reading. So, bago po ang reading ay meron ng Gloria. So, magbubukas ng ilaw at kakanta ng Gloria. Pagkatapos ng 9 readings, magbubukas ang ilaw, kakanta ng Gloria. At sa gospel naman po ay may ay kakanta na ng Hallelujah. Ayun. So, dito po tayo sa Liturgy of Baptism. Liturgy of Baptism, merong blessing of water para sa mga bibinyagan. Ayun. Tapos bibinyagan yung catechumens. Yung catechumens ay ang mga taong nakapila para binyagan. So, usually, ito po yung mga nasa edad na mga ngayon pa lamang bibinyagan. At ang renewal ng baptismal promises. So, meron po tayong renewal ng baptismal promises at kakanta ng Litany of Saints. So, saan kinakanta ang Litany of Saints? Kapag mayroong ordination. So, dito sa pagkanta ng Litany of Saints, tayo rin ay inoordinahan kabahagi ng ating Panginoon sa kanyang priesthood. Number 4, Liturgy of the Eucharist. The whole church is called to join at the sacrificial table that Christ prepared for us through His death and resurrection. So, ito po ang Liturgy of the Eucharist. Iniimbitahan tayo na makisalo sa kanyang sacrificial table na inihanda sa atin ng ating Panginoong Hesus sa pamamagitan ng kanyang pagkamatay at muling pagkabuhay. So, tapos po, ayun, meron ng final blessing. Yun. Alam niyo ba na ang ating Holy Week ay siksik sa biyaya. Plenary indulgence. So, review muna natin. So, di ba po, ang Paschal Triduum ay 3 araw na paggunita sa pagkamatay,
sa sakripisyo, pagkamatay at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus. Ito po ay 3 araw na 3 araw na selebrasyon, ngunit counted as one. Mag-share tayo sa Paschal Mystery ng ating Panginoong Hesus. Ang Huwebes Santo ang selebrasyon ng the Last Supper, the Mass of the Lord's Supper, kung saan in-institute niya ito ang unang misa noong Huwebes Santo, noong unang Huwebes Santo, at andito ang institution of the Eucharist at ang paghuhugas ng paa ng mga apostol na nagsisimbolo na ang nag-i-institute ng pagkapari ng mga apostol. Ayun po, tapos nagtatapos ito sa prosesyon ng Blessed Sacrament papunta sa altar repose, kung saan doon tayo ay mag-vigil at least 30 minutes. Pero di ba po ang sabi ng ating Panginoon, watch and pray. Kahit 1 oras. Pero pinapayagan kahit 30 minutes. So, yun po. Then dito naman tayo sa Good Friday. Good Friday po, nananatiling walang dekorasyon, walang kandila. Nananatiling nakabukas ang tabernacle. Ang altar ay walang dekorasyon, walang bulaklak. At ang solemn day of mourning and prayer, ang Good Friday, ang banal na pagluluksa at pagdarasal. At ang tawag po sa gagawin ay communion service. At walang consecration ng Holy Eucharist, kundi ang gagamitin ay yung nung nakaraang araw, nung Huwebes Santo na pinagvigilan. Ito rin po ang kaisa-isang araw na walang misa. At nag-uumpisa na 3:00 ng hapon ang oras ng pagkamatay ng ating Panginoong Hesus. Ang pari nag-uumpisa na nakadapa sa harap ng altar at meron tayong veneration of the cross at nagtatapos naman sa prosesyon ng paglilibing. Sa Holy Thursday naman po, usually 6 p.m., ating Panginoon ay nasa tomb, nasa libingan, at magsisindi ng Easter fire, signify na nag-uumpisa na ang Easter. Ang Easter ay tinatawag na solemnity of solemnities, feast of feasts. So, pista ng mga pista at solemnity of solemnities, kung saan ang Easter ay ang Great Sunday dahil ang ating Holy Week ay ang Great Week. Ito po ang pagbibigay ng kahulugan sa ating Holy Week.
Easter Vigil po. So, ang tawag po sa gabing ito ng pagdiriwang ay Easter Vigil at meron tayong Vigil Mass. So, yun po sa Easter fire, sinisindihan ng Easter fire na pag binibless ang apoy at binibless ang Paschal candle na ito na ang nagbubukas ng ating Easter. At ang Easter Vigil ay ang tinatawag na the most beautiful liturgy in the Roman Catholic Church. So, di ba po kung saan ang umpisa natin ang the Paschal Triduum na tinatawag na the story of love that knows no bounds. So, ang istorya ng pagmamahal ng walang hangganan. Ang pagmamahal sa atin ng Diyos na walang hangganan. Ito po, the most beautiful liturgy in the Roman Catholic Church, ang Vigil Mass. So, ito na po, merong 4 parts. Service of Light, Liturgy of the Word, Liturgy of Baptism, Liturgy of the Eucharist. Ayun. So, dito tayo sa plenary indulgence. So, ang ating Holy Week po ay siksik sa biyaya. So, at dahil sa Jubilee 2025, meron tayong, di ba po, ang plenary indulgence ay nakukuha isa sa isang araw. Ngayon po dahil sa Jubilee 2025, Jubilee year, tayo ay may 2 plenary indulgence sa isang araw. Plenary indulgence, ang total na pagpapatawad ng temporal punishment. So, ayun po. At sa kada dito sa ating Paschal Triduum sa 3 araw ay sa bawat isang araw ay may plenary indulgence. So, ang plenary indulgence po para sa atin at ang isa ay para sa isang minamahal na yumao. So, ang plenary indulgence po sa Webes Santo, di ba po dadalhin ang Blessed Sacraments, ang Holy Eucharist, so papunta sa altar repose. Webes Santo po ito sa Webes Santo. Dadalhin sa altar repose. So, habang dala-dala ni Father ang Eucharist, kakanta ng Tantum Ergo. Tantum Ergo Sacramentum Veneremur Cerni. So, yun po. Kakanta, Tantum Ergo, Plenary Indulgence. Tapos, mag-venerate, mag-a-adorn sa Blessed Sacrament ng at least 30 minutes plenary indulgence. So, kung alin po ang magagawa doon. Siksik po, no? Tapos, sa Good Friday, kung di ba po attend tayo ng 3 p.m. Veneration of the Cross. So, sa pag-venerate ng cross ay plenary indulgence. So, ayun po.
Number 1, di ba? Tatlong plenary indulgence sa Good Friday. If you venerate the cross on the solemn celebration of Lord's Passion, so veneration of the cross, di ba, um, nung wala pang COVID, hinahalikan yung cross. Ngayon, nung nagka-COVID na, lumuluhod na lang sa harap ng cross at nagdadasal. So, veneration of the cross. Plenary indulgence. Kung if you piously participate in Station of the Cross. So, sa Good Friday po, di ba, tuwing umaga, 6 a.m., ganon, merong Station of the Cross sa mga simbahan. So, plenary indulgence po iyon. Ngayon po pwede rin na kayong group ng family, bago ang veneration of the cross, bago ang celebration, ay mag-Station of the Cross. So, plenary indulgence po iyon. At sa pagdadasal ng prayer before the crucifix, sa harap ng crucifix, dadasalin ang prayer before the crucifix. Ito po ang prayer. Look down upon me, good and gentle Jesus, while before thy face I humbly kneel, and with burning soul I pray, and beseech thee to fix deep in my heart lively sentiments of faith, hope, and charity, through contrition for my sins, and a firm purpose of amendment, while I contemplate with great love and tender pity thy 5 most precious wounds, pondering over them within me, having in mind the words which David the prophet said to thee, my Jesus, they have pierced my hands and my feet, they have numbered all my bones. So, plenary indulgence. So, bago po tayo patuloy, ang plenary indulgence po ay may kailangan meron tayong susundin na conditions. Yun po, di ba? May conditions ang plenary indulgence. So, kailangan ang detachment of sin. Kahit venial sin. So, kailangan nakapangumpisal at mag-a-act of contrition. Ayun. So, number 2, yun nga, confession. Number 3, Holy Communion. Kailangan, kung tatlong plenary indulgence ang kukunin mo sa 3 araw, kailangan nakapag-Holy Communion. At ang prayer for the intention of the Pope, isang Our Father, Hail Mary, at Glory be. So, ayun po plenary indulgence, detachment of sin, even venial sin, confession, Holy Communion, at prayer for the intentions of the Pope. Ayun. So, sa Holy Saturday po, ang plenary indulgence. Ang mag-rosary ng with the family, 2 or more persons. Ang mag-rosary ng 2 or more persons, plenary indulgence. At kung umattend ng Easter Vigil at nag-renew ng baptismal promises, plenary indulgence. So, ayun po, ang ating Paschal Triduum na siksik sa biyaya at pagmamahal ng ating Panginoon. Saan pa tayo? Hindi ba kapag importante sa iyo ang isang tao, lahat ng ginagawa mo, bibitawan mo para sa kanya. Hindi po ba? So, tayo ay iniimbitahan, inaanyayahan na umattend ng Paschal
Triduum sa tatlong araw na pagse-celebrate ang Huwebes Santo, Biyernes Santo at Black Saturday. Yung mga ano naman po, hindi ba may mga ano na natin, tanggapin na natin, nakasamang outing. Hindi ba? Ang outing ay hanggat maaari ay iwasan sa mga araw na ito. At yung mga ano naman po, yung mga, di ba, mga alaylakad, mga Station of the Cross, yung mga pilgrimage, i-ano po sa oras. Ang mga oras pong ito ay kailangan nandito tayo sa simbahan. So, yung Station of the Cross po, yun, pwedeng yun nga, bago ang Veneration of the Cross. Tapos, ang alay lakad naman po, halimbawa kung Huwebes Santo, pagkatapos na ng Mass of the Lord's Supper. So, kung mag-start po yun ng 6 p.m., so mga 8 p.m. po, yun, pwede nang gawin. So, yung mga bisita iglesia, kailangan gawin before. Para po may schedule ng maayos at maka-attend tayo sa Paschal Triduum. Ang story of love that knows no bounds. Dahil ang pasasalamat ay hindi sapat para sa ating Panginoon. Madamayan man lang natin, makasama natin siya sa mga oras na ito. Yun lamang po. Maraming salamat. God bless.